Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At muli po ay 4 p.m. na, kaya ano na po ulit tayo sa atin pong Bible study every 4 p.m. At ayan, samahan niyo po ako dito po sa ating pong pinag-aaralan na yan, start po nung Monday and then hanggang ngayon na Thursday na. May ito pa rin po yung topic natin at yun ay kailan dapat manahimik o when to be silent. At napaka ganda po nitong naging topic natin na ito kasi dito tayo dito ba minsan dito nasusukat napakaganda na alam natin kung kailan tatahimik, kailan magsasalita. So isang ito pa yung pagpapala para sa atin na sabi nga kapag kung alam mo kailan ka dapat magsalita, nandun yung wisdom. So tayo po muna ay sagnaling manalangin. Panginoon, itinataas po namin sa iyo, God, ang ating pong pag-aaral sa hapon na ito. Dalangin po namin ang pagsama mo, ang aming pong maranasan at patuloy nga na kami po ay matuto sa iyo pong mga salita na itinuturo niyo po sa amin upang kami agad ay maging isang epektibong mga lingkod mo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ayan po, magandang hapon nga po ulit. And yon ang ating pong topic nga na when to be silent ay yon, nag-start po ng Monday. Siguro, mabanggit ko na lang din, although nabanggit na ni P1 kahapon yung mga naging topic po natin. Pero review lang din natin. Number 1 ay be silent in the heat of anger. Ayan, talagang kapag kagalit ka, parang kasabay ng galit mo yung bibig mo talagang medyo mahirap pigilin, pero yung yung isang tao na kayang magpigil noon ay masasabi na talagang siya ay matured at andun yung kanyang self-control. Makikita talaga yung yung fruit of the spirit. Kaya niyang kontrolin, although galit, pero yung bibig niya kaya niya pa rin kontrolin. So number 2, be silent when you don't have all the facts. Ayan, narinig mo, chismis lang, one side lang. Pag mabilis tayo mag-comment, kadalasan namamali tayo doon dahil hindi naman natin alam ang yung bawat side ng story na hindi natin alam kung ano talaga nangyari. Wala ka doon, chismis lang, fake news pala. Better na, sabi nga dito ay maging be silent. Okay, ang pangatlo ay yung kahapon na tinuro ni P1, be silent when you haven't all the story. Yan, kapag wala, yun nga, hindi mo rin naman talaga alam yung buong kwento. Ayan, alam nyo po, pagka meron kang narinig na kwento, di kaya may nagkwento sa'yo, kadalasan ang ikukwento niyan, lalo na kung involved siya doon sa pangyayari. Ang ikukwento niya, yung pabor sa kanya. Yung siyempre, yung hindi siya masama, siya ang bida. Kaya kapag magbibigay agad tayo ng mga salita, magkokomento agad tayo, maaaring sabi nga, nagpi-prejudge tayo. Hindi mo naman talaga alam yung Tsaka, para bang, sino naman tayo para mag-judge? Dito po sa ating mga talatang pag-aaralan, itong mga verses natin pag-aaralan, ay mababanggit din dito na, hindi ikaw ang Panginoon nung tao, sino ka naman para maghusga? So, yun po. Kaya, siguro talagang iwasan natin na magbigay ng mga comments, lalo na isang side lang ng story ang narinig natin at hindi mo naman talaga alam yung buong istorya sa pangyayari. Better na manahimik na lang po tayo. Ito yung tinuturo sa atin ng Bible at alam naman natin kapag sumusunod tayo sa turo ng Bible, napapabuti po tayo. Pagka nakinig tayo sa turo ng Bible, na dadala tayo sa mas maaayos na mga desisyon. And yun po, dito na tayo sa number 4.
Ayun nga po yung topic na pag-aaralan po natin ngayon. Sabi dito sa number 4, be silent if your words will offend a weaker person. Ayan. Isa pa daw po na dapat na hindi yung mabilis kang magbigay ng mga komento na sasabihin, oo nga, ganyan si ano, ganito, ganyan. Eto po, sabi dito, kapag yung salita mo ay makaka-offend doon sa kapwa mo, ay doon sa isang tao, sa kapwa mo, kapag ka makaka-offend dyan, ay magandang natin, kontrolin po natin. Kasi ang sabi nga, ng mga kapatid nating nagturo, ng mga nauna natin, itong mga nakarang araw, yung salita mong nabitawan na, mahirap nang bawiin yan. Kapag lalo na kapag nakasugat ka na, nakasakit ka na, ay hindi po hindi na mabawi 'yon. Nakasakit ka na. So, yun po ang atin pong verse na meron po tayo dito para sa atin pong pinag-aaralan ngayon. Medyo mahaba po ito sa Romans 14 verse 1 hanggang 23. Pero siguro na lang po, hindi ko na ito babasahin lahat. Dito sa Mabuting Balita version ng Bible ay yung may dalawa lang siyang title doon sa 14 verse 1 hanggang 12, ang sabi doon sa title, huwag hatulan ang inyong kapatid. Ayan, yun, iwasan natin yung paghatol sa kapatid. No po, sabi niya dito sa verse 3 and 4, huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang, at huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang mga kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi, at ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Yan, may marami pong mga instances na mga binanggit dito, mga sitwasyon. Yan, sabi dito tungkol sa pagkain, and then dito sa verse 5, yung pagpapahalaga naman sa bawat araw. Ayan, merong nagtatalo, ganito dapat, araw, ganito dapat, maaaring sa pagsamba. Sabi dito, may nagpapalaga sa isang araw na higit kaysa ibang araw. May naniniwala naman, pare-pareho lahat ng araw. Dapat iyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa mga bagay na ito. Ang nagpapalaga sa isang araw ay nagpapalaga rito, alang-alang sa Panginoon. And then, yun naman, ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon, alang-alang sa Panginoon. Di po ba, sabi nga, sa lahat ng ating ginagawa, ang dapat na nag-glorify, walang iba kundi ang Panginoon. So, sabi niya, yung mahirap yung, sabi nga, may judgmental, yung mayroong mentality na laging nakahusga. Madaling magbigay ng mga salita na minsan talaga ay hindi na nga napag-iisipan. At yun, isa pang nakalagay dito, sabi niya, huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Okay. Una na title niya, huwag hatulan ang inyong kapatid. Ano niyo po, nabanggit ko na kanina yung mga yung tatlo pong na topic na natin na pag-aralan na. So, kapag galit ka, yan na hindi nagiging maayos yung mga desisyon, mabilis nga yung pero sabi doon, ito yung time na kapag galit ka, isang palatandaan na nasa sa iyo prutas ng Espiritu, kaya mong kontrolin yung sarili mo. And yun nga po, kapag galit ka, mabilis kang humatol sa kapatid ang problema dyan, kung ano na lang yung side mo, kung ano yung narinig mo, yun lang. Nakakahatol na agad tayo. So, sabi po dito ay, kapag hindi ko mo, sa tingin mo, akala mo, ikaw na lang talaga ang tama. Hindi natin na-check, saan ba nanggagaling yung tao? Ano bang pinagdaanan niya? Maaring bakit ba niya nagawa yun? Bakit nagkaganon siya? Bakit tingin natin ay ano ba itong taong ito? Ganyan. So, ang tendency kapag lalo na meron kang nakita mo na para bang mas angat ka dun sa tao,
ang dali mo lang siyang ano yun, ang dali lang magbitaw ng mga salita na wala kang pake kung makasakit man, mabilis. Pero ayun nga ang tinuturo sa atin manahimik tayo kapag eto na para bang makakasakit ka ng isang tao. Ayan, yun, hindi naman na natin na check. Mabilis tayong magsalita ng mga panglalait, madali tayong magsalita ng mga panghusga na hindi naman natin naintindihan bakit nangyari kaya, bakit dumating sa ganoong sitwasyon. Minsan, mayroong talagang nagkamali. Ngayon, ang bilis nating magsalita, kasi ganyan ka, ganito, ganyan. Pero, ito yung tinuturo sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang Kristiyano na huwag agad-agad nagbibitaw ng mga salita na makaka-offend. Dahil hindi rin natin alam, mamaya kung ano talaga yung pinagdaraanan nila na baka pag ikaw nga yung nasa ganung sitwasyon, baka higit pa ang magawa mo o maging pagkakamali. Kaya kumbaga parang medyo hinay-hinay lang, huwag mabilis magsabi ng mga salita. Kaya sabi nga, huwag ninyong hatulan ang inyong kapatid. And then sabi niya, huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Yan, kapag andun po na kapag sabi dito sa verse 13, huwag na tayong humatol sa isa't isa, huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pakikipagkaisa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Ngunit kung sino man ay naniniwalang marumi, ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Okay, so, sabi niya, huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Yun bang dahil minsan sa salitang nabitawan natin, nagdadala yon sa nagdadala sa isang tao na magrebelde, kumbaga parang makapag-isip ng mga negative. Ito po, huwag hayaan na maging dahilan tayo upang magkasala yung ating pong mga kapatid. Alam niyo po, dito, may basahin pa akong verse sa inyo po. Dito sa Efeso chapter 4 verse 29, sabi niya, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, lagi ninyong sikapin na ang pangusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. So, ito po, ang sinasabi ng Ephesians 4:29, laging sikapin natin yung pangungusap natin ay makabubuti sa pagkakataon, okay? Makabubuti at angkop sa pagkakataon. Kumbaga, marunong tayong pumili ng mga salita na atin pong i-deliver. Kasi sabi nga, yung yung power ng tongue ay napaka makapangyarihan. Kaya yun, ang sabi ng 4:29 ng Ephesians, sikapin natin ang pangusap na makakabuti at angkop sa panahon, sa bawat pagkakataon. Ngayon, isa pa, dito sa Colossus chapter 4 verse 6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Ayan, ito rin yung sinasabi ng Colossus na maging kaaya-aya, kapakipakinabang, yung mga lumalabas sa ating mga bibig. Yan, hindi yung, kumbaga, ang maririnig. Kasi diyan dinahayag yung ating pong pagkatao, kung paano tayong mag-deliver ng mga salita. Kaya, ang isang, yun nga, yung sa first na, yung topic natin, sabi niya, be silent in the heat of anger. Talagang, yun nga, kasi yun minsan ang pinakadelikado yung kapag kagalit ka at hindi mo na kayang kontrolin yan ay kung ano-anong masasakit na salita ang lalabas. Ang sinasabi ng Bible, maging kaaya-aya. Mahirap magsalita ng kaaya-aya kapag gagalit ka. Kaya better na manahimik.
sabi nga, be silent. And last verse po, sabi dito, sa Kawikaan 15 verse 1, ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. Ngunit ang taong tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ayan, napakaganda po ng sinasabi dyan sa Proverbs chapter 15 verse 1. Ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Pagka, yung kumbaga, yung soft-spoken ka, yung malumanay kang magsalita. Tingnan po natin, kapag ka merong galit, halimbawa, mataas ang boses, kapag ka binabaan mo ang boses, hindi na magpapatuloy yung mataas ang boses. Ang mangyayari diyan, bababa na rin ang boses. Pero subukan mo, yung mataas ang boses, mataas ang tono, at sinagot mo na mataas din, aabot kayo ng Mount Everest, pagpapataasan ng salita. Nagsisigawan na, magkalapit lang. Kailangan na yung pong malumanay, sabi doon malumanay na sagot, nasubukan ko na yan. Hindi pwedeng na parang mataas ang boses, magre-response ka, sasagot ka, mataas din. Yan, mag-elevate hanggang, ayun, tumaas na ng tumaas, at hanggang sa hindi na magkaintindihan. Pero, yun nga, sabi ng Proverbs, ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. Ayan, yung taong galit, kumbaga, syempre mataas ang boses niyan. So, malumanay na sagot. Sabi, ngunit sa tugong marahas, muot ay hindi mawawaglit. Ay tunay po na ganun ang nangyayari kapag kaya ito, nalala ko po nung isang pangyayari po na nung matagal na ito, si Mrs. Elmira po ay dati pinag-duty siya sa pharmacy. Naalala ko yon. Lagi siyang uwi ng bahay ay masama ang timpla at nahinis siya dahil pinapaduty siya sa pharmacy. Kasi nung mga time na yon ay may pharmacy pa rin kami noon. Sabi, marunong ka sa gamot, ganyan. Hindi naman nga siya marunong din sa gamot. At siya po nasa cashier. Kaya pagka pinag-duty siya sa pharmacy, hindi maganda pakiramdam niya. Ngayon, ang magiging response niya sa mga tao, hindi rin maganda. Kasi hindi niya matanggap yung nanandun siya. Kaya sabi ko sa kanya, sana yan ang pinagagawa sa'yo, tanggapin mo na lang. Kasi pagka hindi mo tinanggap, mangyayari yan, lagi kang inis, lagi kang galit. Ang response mo sa mga tao, hindi maganda. Dahil doon, papangit ang image mo. Kasabihin ay masungit ka. Kasabihin ay ganun. Hindi naman nila alam bakit ka nagkaganon. Hindi mo naman pwedeng explain sa lahat. Kaya ang magandang gawin mo, tanggapin mo na lang pag inassign ka doon. Maging maluwag sa loob mo. Anyway, hanggang 8 to 5 lang naman ang pasok. After ng 5, lalabas na rin. Wala na, tapos na. So, naingatan mo yung image mo. Importante, maingatan yung image. Alam niyo po, nalala ko lang noon, talagang nung sinunod niya yung sinabi kong advice sa kanya, ay naging maligaya po siya at hindi na rin siya, kumbaga, nagagalit kasi kumbaga tinanggap na niya yung madalang naman eh. So yun po, kaya ito po siguro yung bagay para na masasabi ko nga po dito sa ating pong topic na ito ay sabi niya, huwag kang magbibigay ng mga masasakit na salita o komento kahit na sa tingin mo ay mahina kaysa sayo. Dahil maaaring di mo alam ang mga pinagdadaanan niya at bakit nagkaganon siya. Dahil ang pangit na salita na masasabi mo sa kanya ay maaaring magdulot sa kanya ng hindi magandang bagay na makakaapekto sa kanya at maging sa image mo. Yun po, kapag nakapagsalita kasi tayo ng pangit na bagay sa isang tao, mabuti ka pa nga minsan yung masaktan ka physical eh. Pero yung sakit sa kalooban, yung sakit sa emosyon, tumatagal po yan ng mahabang panahon. Kaya, yun po, sa ating topic ngayon na be silent. Number 4, be silent if your words will offend a weaker person. So, nawa po ay nakuha natin ito. And even siguro kahit hindi tingin nating weaker person, basta tao, kapwa natin, better na maingatan natin ang mga salitang lalabas sa atin pong mga bibig. Kasi
sabi nga, ito yung make or break dun sa tao. And ikaw din mismo, pwede ka rin masira dahil sa mga salitang lumalabas sa atin po mga labi. So nawa po ay meron tayong natutunan sa hapon na ito at tayo po ay magtapos sa panalangin. Maraming Diyos, salamat po dahil sa pagkakataong ito muli kami nakapag-aral at I pray na ito po ay tumimo sa aming puso at isipan na lalo tigit sa mga panahon, O Diyos, na natatem kaming magbitaw ng mga salita na hindi maganda sa pagdinig, masakit, nakaka-offend. Lord, tulungan niyo po kami na makapag-control sa mga salitang lalabas sa aming pong mga labi. At ikaw, O Diyos, ang makita sa buhay namin sapagkat napatutunayan na kami ngayong mga lingkod mo. Kaya, O God, maraming salamat po. Purihin ka, pagpalain ang bawat isang nakinig at nakasama sa hapong ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, God bless you po. Maraming salamat po sa pagsama sa hapong ito. Praise the Lord.